Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Pag-usapan nga natin tong tungkol dito sa post ni Mike Defensor. Nililigawan si Amina Pangandaman. Hindi nililigawan na nililigawan, kinukumbinsi na sabihin na daw ang buong nalalaman. Sa madaling sabi, bumaliktad na si Amina Pangandaman. Bumaliktad sa administrasyon. Ituro na kung sino man dapat nitong ituro. Yan, pag-usapan natin anong totoo dyan. Okay, ito. Si Mike Defensor sa kanyang post, sa kanyang Facebook page, mahaba yung kanyang open letter. Yun. Open letter niya kay Amina Pangandaman. Sabi niya dito, December 29, to Amina Pangandaman, Yusek Cabral knew that what was happening inside DPWH. You knew more. You had access to the master list of budget insertions across the national government. You knew the true allocable ceilings in DPWH. You knew who inserted funds in DOH, DSWD, and other agencies. And you know that Leandro Liveste's disclosures are accurate. So, dito sa bukas na open letter ni Mike Defensor kay Amina Pangandaman, sa unang paragraph, ang sabi niya, kung si Yusek Cabral ay maraming nalalaman sa loob ng DPWH, mas marami kang nalalaman. Sabi ni Mike Defensor, dito kay Amina Pangandaman. Kasi hindi lang DPWH ang alam mo. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno, lahat ng mga insertions ng iba't ibang ahensya, DOH, DSWD, ikaw ang nakakaalam niyan. Kaya, kumbaga, kung si Yusek Cabral, ang yumaong Yusek Cabral ay maraming nalalaman, mas marami daw nalalaman si Amina Pangandaman, sabi ni Mike Defensor. Members of Congress, senators, cabinet officials, and contractors did not act independently. They followed up through your department. That is a matter of record. Yun. Itong mga senador, mga kongresista, at mga cabinet officials, pati mga contractors, nagpa-follow up ang mga ito sa kanyang opisina dito kay Amina Pangandaman. Hindi sila gumalaw nang sila lang. Kaya matter of record yan. Given this fact, silence is not plausible deniability. It is evidence of participation. So, hinihikayat niya si Amina Pangandaman na huwag manahimik. Kapag nanahimik siya, yan ay, ang ibig sabihin niyan, siya ay kasabwat. Your academic credentials and professional background do not negate knowledge, access, or responsibility. They only establish capacity. Continued refusal to speak reinforces the inference that your role was not incidental but central. If you deny involvement, state it plainly and submit to scrutiny. If you do not, history and eventually the law will regard your silence as confirmation that you were part of the machinery that enabled the plunder of public funds. History does not judge what was unknown. It judges what was known and deliberately concealed. Yan yung sabi niya dito, Sec Amina Pangandaman, you did not just witness this, you were part of it and history will not forget. Yan yung totoo ba yung sinasabi na yan ni Mike Defensor? Totoo naman yan. Totoo naman yan na si Amina Pangandaman, marami yung nalalaman. Kung ang yumaong Yusek Cabral, alam niya yung mga projects ng DPWH, si Amina Pangandaman, lahat ng ahensya. Alam niya yan. Kasi DBM siya. Unang-una, yung mga budget ng iba't ibang ahensya sa kanya pinadala yan. Tapos siya ang gumawa ng NEP, National Expenditure Program. Siya rin ang nagre-release ng mga pundo na yan. Kasi siya yung Department of Budget and Management. Kaya napaka makapangyarihan talaga ni Amina Pangandaman. Tama naman si Mike Defensor.
Kung magko-cooperate si Amina Pangandaman at sasabihin ang lahat niyang nalalaman, ay talagang malaki ang magiging epekto. Kaya lang ang tanong, magsalita kaya si Amina Pangandaman? Sabihin niya kaya ang lahat niyang nalalaman? Medyo mahirap-hirap yan. Kaya nga sumulat si Mike Defensor kay Amina Pangandaman para kumbinsihin ito na mag-cooperate. Dahil marami siyang nalalaman, sabihin niya na ang lahat niyang nalalaman. Kaya lang, ang tanong diyan, babaliktad ba si Amina Pangandaman? Sasabihin niya ba talaga ang lahat niyang nalalaman? Siyempre, professional kasi si Amina Pangandaman. Para sa kanya, nagtrabaho siya sa gobyerno, nagtrabaho siya sa administrasyon ni PBBM, hindi niya ito ilalaglag. Kumbaga, yung mga nalalaman niya, confidential yun. Hindi niya dapat sabihin yun. Kung hindi, magagalit sa kanya at masisira ang administrasyon. Hindi naman kasi umalis si Amina Pangandaman dahil galit sa administrasyon. Umalis si Amina Pangandaman dahil nadadawit ang pangalan niya sa kanila Lucas Bersamin sa mga anomalya. Kaya napilitan siyang mag-resign. Pero hindi dahil masama ang loob niya sa administrasyon. Kung masama ang loob niya sa administrasyon, ilalaglag niya ito. Kaya lang maiiba yan dahil pinilit na imbestigahan si Amina Pangandaman. Pag pinatawag yan ng Senate Blue Ribbon, pag pinatawag yan ng Ombudsman, talagang magiging seryoso ang Senate Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson sa pag-iimbestiga. Talagang pipigain si Amina Pangandaman, hindi natin alam, baka hindi niya kayanin ang pagpipiga sa kanya. Isabi niya yung mga nalalaman niya. Hindi, yan. Sa ngayon kasi, hindi naman nakakaramdam ng pressure si Amina Pangandaman. Hindi naman siya iniimbestigahan. Pero kapag inimbestigahan na yan at nakaramdam na ng pressure, parang katulad ng nangyari kay Cabral, talagang, inabot na ng depression, grabe na yung mga iniisip, tuliro na, bagabag na. Kaya umabot na sa puntong ganun din yung nangyari kila Bryce Hernandez, kila Alcantara at kila Yusek Bernardo. Kumbaga sa simula, sila, hindi pa sila nagsasalita. Pero nung nadidiin na sila at alam nilang posible na silang makulong at posible na silang makasuhan, nag-decide na sila na mag-cooperate na lang, sabihin na lang ang lahat ng nalalaman. Maging state witness na lang. Kung ipapasauli sa kanila yung ninakaw nilang yaman, gagawin nila. Kaysa naman sa makulong sila, mahiwalay sa mga pamilya, masira ang buhay nila. Yan yung nangyari sa Pero ito kasing si Amina, wala pa namang nararamdaman na pressure si Amina Pangandaman. Hindi pa naman pinapatawag, hindi pa iniimbestigahan. Kaya lang, pag lumakas ang pressure ng taong bayan, pag lumakas ang kahilingan ng taong bayan na managot ang lahat ng sangkot, yung mga dating cabinet officials ay hindi dapat palibrihin, mapipilitan ang Blue Ribbon na imbestigahan si Amina kahit ang ombudsman. Kahit si PBBM, hindi niya kayang dipinsahan na yan, si Amina Pangandaman. Pag dinipinsahan niya yan, lalabas niyan may cover up. Hindi magiging maganda ang imahen sa ng administrasyon. Kaya itong ginagawa ni Mike Defensor na nililigawan si Amina na magsalita na, hindi yan ganyan kasimple. Hindi naman masama ang loob ni Amina Pangandaman sa administrasyon. Pero kapag na-pressure yan, katulad ng nangyari kay Cabral, katulad ng nangyari kila dating DPWH Undersecretary Bernardo, posible magsalita yan. Siyempre, hindi naman yan sanay si Amina Pangandaman na napipressure na posible niyang ikakulong. Napakabata niya, bata pa siya at professional, maganda pa ang kanyang kinabukasan, masisira ang karir niya, makukulong siya. Yan, magiging bukas yan, mag-iisip yan, mag-cooperate na lang. Kaysa sa mamatay siya tulad ni Cabral. O kaya makulong siya tulad ni Diskaya. Siyempre hindi niya yan maisip. Kaya anyway, abangan natin kung anong mangyayari dito kay Amina Pangandaman. Bunyog, bunyog, halikan na
kinakasama ka, bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.